Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng The Political Blogger 2 hours ago. Title, Surprise! Nabigla. Iloilo City Representative Jamjam Baronda is finding it hard why President Ferdinand R. Marcos Jr. described on his Facebook page that flood control projects in Iloilo City as palpak. Nabasa ko ito sa official Facebook page ng Pangulo. Okay. So, ito po yung post ni PBBM sa kanyang official Facebook page. Sa aking pagbisita sa Iloilo, nakita natin ang mga delayed at palpak na flood control projects na lalo pang nagpalala ng pagbaha. Inatasan ko ang DPWH na panagutin at i-blacklist ang mga palpak na contractors. Bakit puros contractors lang ang wala talaga? Ang punot dulo nito ang mga lawmakers. Ang punot dulo dito. Kasi ang mga contractors no choice sila dahil nakaltasan na yung budget eh. Bakit contractor lang ang panagutin? Wala talaga. Sabi sa ating mga kababayan, kasama kayo sa laban kontra katiwalaan sa pagbaha, i-report ang anomalya. Ito na yung mga flood control para tinawag niyang palpak na-surprise ko hay itong Congresswoman Baronda. Basahin natin dito Surprise! Bakit na-surprise? When President Marcos inspected 2 sections of 4 billion, take note 4 billion flood control projects in Iloilo City last Wednesday, Lone District Representative Jamjam Baronda had tagged along with him, kasama. Okay. Also with the inspection party were DPWH Bunuan, Iloilo City Mayor Raisa Treñas, and other government officials. According to Baronda in a radio interview, nothing seemed out of the ordinary as the President viewed the still unfinished projects despite the lapse of the contract. Tapos na yung contract period, hindi pa natapos. Okay? Ito ang sabi ng kongresista. The President asked where and what are the problems being experienced in the project. Baronda said, she told the President that there are slight delays. Mga konti lang daw delays. Bakit? Because of the presence of informal settlers directly in the path of flood control projects. Yan ang problema. Sinabi na ito ng DPWH Secretary, tungkol kay singit lang ang mga proyektong yan. Walang engineering assessment. Wala talaga, as in, wala. Maraming natatamaan na mga communities. Ay mga kabahayan, madadaanan ng flood control project. O kaya, hindi natutuloy ang project. Kasi nga, hindi pinag-aralan. Basta na lang isiningit, mapunduhan at magkakwarta ang dapat magkakwarta. Baronda said she even thanked Marcos Jr. for the huge budget allocation he gave the Iloilo City Flood Control Program. Hence, she was surprised. Nabigla daw when she read the caption of the Facebook post of Marcos Jr. later in the day when he described the project as delayed and palpak. Baronda explained that she is not certain if the President referred to the 2 sections he inspected as delayed and palpak. Ay, nako. Ito na. Lumalabas na ito. So, Baronda said she is open to an investigation of these projects that she had initiated with the backing of Speaker Martin Romualdez for the sake of transparency and accountability. The projects in Iloilo City were awarded to St. Timothy Construction and Alpha Omega Construction that are both owned by Sara Diskaya. So, I think sa post din ni political blogger,
binanggit doon na itong Sara Diskaya ay favorite contractor ni Speaker Martin Romualdez according to the political blogger. Ito, reklamo ang mayor. Sabi ng mayor ng lugar, City Mayor Treñas asked the DPWH to suspend or completely stop the flood control projects because rather than abate the problem, this only worsened the flooding. Reklamo pa ng mayor, ang mga DPWH district engineers ayaw makipag-coordinate sa city government sa pag-implement ng projects. Ano ba yan? Kanya-kanya na lang ang mga city mayors ang directly responsible sa mga constituents nila magbaha. Bakit itong DPWH baliwalain nila ang mga mga LGU heads? Talagang wala na talaga. Kalukuhan na, kapalpakan na itong nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, sa nangyayari dito. Ganon din ang reklamo ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Pag-inspect niya, bakit nagbabaha ang Quezon City? Yung mga lugar na hindi nababaha noon, grabe na ang baha ngayon. Ang findings ng Mayora, dahil sa mga palpak na mga flood control projects ng DPWH. So parehas, Quezon City at dito, Iloilo City, parehas. DPWH ang problema. So, ano ngayon? Investigasyon. Sino mag-iimbestiga? Oy, mabilis ang mga kongresista. Yung TRICOM kuno, mayroon na naman silang TRICOM. Noong 19 Congress, TRICOM, yung mga humabol o mga nanggipit sa mga vloggers. Ngayon, ang TRICOM nila, sa flood control. 3 committee. Committee on Public Accounts by Ridon. Committee on Public Works. Hindi ko kilala ang chairman. Committee on Public Accountability and Good Government ni Congressman Chua. Sila daw ang mag-imbestiga. Anong aasahan natin? What a joke. Ang aasahan natin, wala nang iba. Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Ang Pangulo, sana mag-create siya ng independent body na sana ang gagawing head sa mag-imbestiga si Mayor Magalong. Tapos na po ang boxing kung si Mayor Magalong ang mag-imbestiga ng mga ito. But I doubt kung gagawin yan ng presidente.